For this lecture, mabibigay tayo ng sample problem on profile leveling. So yung profile leveling is just one of the methods in determining the difference in elevation between 2 points or 2 or more points. And medyo pareho lang siya sa differential leveling. Actually, yun din yung concept na ina-apply natin dito, yung concept ng differential leveling. Ang kaibahan lang dito is meron tayong bagong introduce na data, yung intermediate foresight. So ano yung intermediate foresight? Ito yung mga importanteng mga points na dapat mo din kunin sa survey route mo. So, for example, itong survey route natin, usually, yung mga stations natin for differential leveling, we have BM1, tapos meron tayong TP1, and then we have TP2. So, ito yung mga usual na stations na dinadaanan ng survey route natin. Tapos, itong red na to, ito yung instrument natin. Pero, minsan, merong mga special or mga identified na points na dapat din natin kunin. So, yun, mga importanteng points lang, na dapat isama sa survey kahit na wala siya dun sa route mismo na survey natin. So, ito na yun, for example, meron kang kukunin dito na mga particular points. So, yung kinukuha natin dito is foresight, pero since hindi siya talaga kasama dito sa main na survey route natin, so, tinatawag natin siyang intermediate foresight, as in comparison dito sa foresight natin, okay? So yun lang yung kaibahan ng intermediate foresight tsaka yung foresight talaga ng differential leveling. Pero yun pa rin yung gagamitin natin ng mga equations, So ito pa rin, yung mga equation natin for differential leveling. We have HI is equivalent to elevation 1 plus back height. Tapos elevation 2 naman, yung unknown point is just HI minus foresight. So ganun pa rin, ganun pa rin yung gagawin natin, okay? So, let's solve this one. So, dito na natin ilalagay yung mga answers natin. So, makukuha natin dito first is yung HI. So, isa-sum up lang natin yung elevation tsaka yung backside. So, we have 325.2 plus 2.3. That's 327.5. Sulat na natin dito, 327.5 na HI. Tapos, subtract tayo dito, sa IFS. So, that's 1 minus 1.8. Oops, 18. 1.8 dapat. Ito ngayon ay 327.7. Tama ba? 327.5. Hindi, baliktad pala. 325 pala. Namali lang tayo ng tingin. So, that's 325.7. 325.7. Tapos, similar lang yung HI niya, Ito sa lahat ng mga IFS. Kasi parang hindi naman natin nilipat yung kunwari dito sa figure natin, as is lang yung location ng instrument natin, yung setup natin. Pagkuha natin yung mga intermediate na foresight. Ibig sabihin, hindi nag-change, hindi mag-change yung HI natin kasi same pa rin na setup. So, ito yung gagamitin natin dito. Ito rin yung gagamitin natin dito. Same lang sila, Yan. Tapos sa last. Yan. So, we have 327.5 minus 2.25. That's 325.25. Tapos, ito naman, we have 327.5 minus 1.23. That's 326.27. Tapos, last, we have 327.5 minus 0.95. That's 326.55. Tapos, of course, ito yung foresight ng TP1. So, magsasubtract ka ngayon dito. So, that's 327.5 minus 3.42. 324.08. Ngayon, since station na to TP1, meron ka ng backside, meron ka na ulit HI. So, 324 plus 2.52. So, plus 2.52. That's 326.6. Tapos, isasubtract na naman natin to ulit. So, 326.6 minus 2.20. That's 324.4. Tapos, 326 ulit. 0.6 minus 3.65. 322.95. Dito yan, subtract pa rin natin. Then, we have 326.6 minus 1.62. That's 324.98. And then, of course, itong last. Para makuha natin elevation dito. That's 326.6 minus 3.26. That's 323.2.
34. 24. Ay, 34 pala. Sorry. Hindi siya 24, but 34. Yun. Tapos, meron ka ng backside ulit. So, i-add lang natin. Plus 2.20. That's 325.54. Tapos, sasubtract tayo dito ulit. Minus 2.85. 322.69. Tapos, 325.54 minus 3.63. That's 321.91. Tapos, 325.54 ulit. Minus 2.10. That's 323.44. 0.44. Tapos, last na. Sasubtract tayo dito para makuha natin yung elevation. 325.54 minus 2.43. That's 323.11. Yun. Ito na ngayon yung elevation ng benchmark 2 natin. So, to double check, ganun pa rin, no? Same lang din yung double checking natin sa differential leveling. We have the summation of backside minus the summation of foresight should be equivalent to, in this case, we have BM2 minus BM1. Sulat na natin, BM2 minus BM1. So, summation of backside, i-add lang natin yung mga backside natin dito, no? So, that's 2.3. Ito na sa calculator. 2.3 plus 2.52. Diretso na natin, 2.20. Hindi na natin isusulat. So, that's 7.02. Summation of foresight naman, diretsohin na rin natin. So, we have 3.42 plus 3.26 plus 2.43. That's 9.11. Dito naman sa kabila, inakuha natin ng mga elevations. We have 323.11 minus 325.20 meters. Meters nito, no? Meters yung lahat. So, tama kaya, no? So, 7.02 minus 9.11. That's a negative 2.09. Dito kaya sa kabila. 323.11 minus 325.20. Tama na. So, negative 2.09. Tama. Therefore, check yung ano natin. No? So, this one is the arithmetic checking. So, therefore, tama to, no? Elevation of benchmark 2 is 323.11 meters. Tapos, ang elevation naman ng TP2 is this one, 323. TP1 naman is 324.08. Tapos, itong given naman is the benchmark 1. Okay? Tapos, ito yung mga elevations ngayon ng intermediate na foresights natin. No? Yung mga kinuha natin ng mga separate points. Okay, ganun lang, no? Ito lang yung profile leveling, no? So, browse nyo lang dito sa playlist natin on surveying. Meron din tayong sample problems on differential leveling, double-rotted leveling, and 3-wire leveling. Okay? So, I think yun na yun para sa sample problem doon. So, huwag kalimutan lagi na i-check. I-perform yung arithmetic na checking